Ayaw ko pa sanang tapusin ang oras na kasama ko si Angela, pero kailangan. Hindi ko pwedeng ipagpaliban ang pagbisita ko sa probensya kung saan siya lumaki dahil nandoon na ang mga taong inutusan ko. Nakaantabay na sila sa pagdating ko at ako na lang ang hinihintay nila para tuluyang makamit na ni Angela ang hustisya. Sir, thank you po talaga, nakangiting sambit pa nito habang pababa ng sasakyan. Talagang idinaan ko lang siya dito sa bahay tapos alis din kaagad ako. Of course kasama na ang driver ko dahil kailangan kong may nagda-drive sa akin, lalo na sa mga lugar na hindi ko kabisado. Magpahinga ka ha? Hindi naman ako magtatagal at uwi din kaagad ako, nakangiting bigkas ko. Ewan ko ba? Simula noong nakilala ko si Angela, parang ang bilis na lang sa akin ang ngumiti. Sobrang gaan ng pakiramdam ko lalo na kapag siya ang kaharap ko. Pasalubong po sa pagbalik niyo sir ha, nakangiting sagot niya sa akin bago siya naglakad papasok ng gate. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Sakto naman na pagkapasok ni Angela sa loob ng gate lumabas din ang personal driver ko. Kaagad akong lumipat sa passenger seat samantalang pumwesto naman ito sa driver's seat. Actually, pwede ko naman na sana ipaubaya sa batas ang tungkol sa paniningil ko ng hustisya para kay Angela, kaya lang iba pa rin na may effort akong gagawin sa kasong ito. Gusto kong may ambag ako sa pagkakahuli ng mga taong nanakit sa mahal ko kaya ginagawa ko ito. Gusto kong ipakita kay Angela kung gaano ko siya kamahal kaya kahit na marami akong nakabinbin na trabaho sa opisina, sasaglit ako sa probensya kung saan siya lumaki para personal na asikasuhin ang lahat. Kaagad kaming bumiyahe. Mabuti na lang talaga at napakiusapan ko si Daddy na siya na muna ang umattend sa mga meetings sa opisina ngayong araw. Sa bagay, halos isang buwan din naman kasi silang nagbakasyon sa Europe at mukhang ganado itong magtrabaho nang bumalik siya. Pabor sa akin yon para naman maasikaso ko ang mga dapat kong asikasuhin. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, nakatangap ako ng tawag mula sa mga tauhan ko at sinabi nito na nasa location na daw sila. Nakapagtanong-tanong na daw sila tungkol sa naging buhay ni Angela mula sa kamay ng sarili niyang ina at stepdad at confirm, sinasaktan niya daw ito dati hanggang sa naglayas. Bantayan niyo siya. Huwag muna kayong kumilos hanggang sa hindi pa ako dumadating, seryoso kong bigkas. Areglado boss. Mukhang siganga sa lugar na ito ang taong ito dahil halos kilala siya ng lahat sa pagiging basagulero, muling bigkas ni Henry. Yes, Henry ang leader ng mga taong nagmamanman sa pamilyang pinanggalingan ni Angela. Pagkatapos namin mag-usap ni Henry, nagpa siya akong umidlip na muna para hindi mainip sa bayahe. Muli akong nagising na nasa isang payak na komunidad na kami kung saan ang karaniwang mga nakikita sa kalsada ay mga bisikleta, motorcycle at tricycle. Sir, nandito na po tayo, narinig kong bigkas ni Manong driver sa akin. Napasulyap ako sa suot kong relo at hindi ko mapigilan ang mapangiting. Mapagtanto ko na halos alas 7 na pala ng gabi. Perfect timing at para maisakatuparan ang mga plano. Naghintay lang ako ng halos 2 minuto nang mapansin ko ang naglalakad palapit dito sa sasakyan na si Henry. Kaagad kong binuksan ang bintana ng sasakyan para makausap siya. Anong balita? Seryosong tanong ko. Confirm boss. May inuman ngayong sa bahay ni Baldo. Ano po ang plano? Tanong nito. Katulad pa rin ng dati. Ilan ang mga kasama nila? Seryoso kong tanong. 4 boss. Papasukin na ba namin? Seryosong tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi. Sure pagkatapos nito, make sure na sa kulungan ang bagsak nila. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong sagot ko. Kaagad naman itong tumango at naglakad paalis. Hindi na ako bumaba ng sasakyan. Naghintay lang ako ng halos 30 minuto bago ako binalikan na Henry at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang sabihin nito na ready na daw ang lahat. Everything is under control na daw kaya bumaba na ako ng sasakyan at tinahak namin ang isang makipot na daan. Unlike sa Manila, hindi naman dikit-dikit ang mga bahay pero maputik ang maliit ng daan. Umamin na ba? Seryosong tanong ko. Kailangan ko ng pulidong trabaho at sapat na ebidensya. Sino sila? Narinig ko pang bulungan ng mga residente na nadaanan namin. Hindi ko na iyon binigyang pansin bagkus diretso lang ang hakbang ko at pumasok kami sa isang bakuran na puro mga kawayan ang bakod. Pumasok sa pawid na bahay at kaagad na tumampad sa paningin ko ang 5 kalalakihan at isang babae na halata ang takot sa mga mukha. Sino sa inyo si Baldo? Seryoso kong tanong sabay dako ng paningin ko sa isang matabang lalaki na halatang naihina sa salawal dahil sa nerbiyos. Si sino po kayo?
Ano ang kailangan nyo sa amin? Singit ng babae sa kanilang grupo. Pinakatitigan ko siya at hindi ko lubos na maisip na ito pala ang ina ni Angela. I don't have time to answer your question, woman, but kilala mo ba si Angela? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin kong Kyong natigilan ito pero bago pa nakapagsalita, para sagutin ang tanong ko naunahan na siya ng isang lalaki na kasama nila. Si Angela. Nasaan si Angela? Baldo, di ba nangako ka sa akin na magiging asawa ko si Angela? Bigkas nito na lalong nagpalala sa galit na nararamdaman ng puso ko. Walang hiya, mabuti na lang pala at natakasan sila ni Angela, kung hindi ba katatanda akong mag-isa dahil ang babaeng dapat ay akin ay naipagkasundo na pala sa iba. Fuck, galit kong sigaw kasabay ng pagtama ng kamao ko sa bibig ng lalaking sumabat. Sa lahat ng ayaw ko ay ang marinig ko kahit kanino ang pangalan ni Angela at makarinig ng hindi ka nais-nais na bagay. Ang lakas ng loob niya para bangitin ang salitang iyon ng harap-harapan. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na magpapantasya sa babaeng mahal ko. Nagawa ko nga siyang iwas sa kaibigan kong si Rohan, sa mga taong nasa harapan ko pa kaya ngayon. Boss, bakit po, takot bigkas nito. Hindi ko mapigilan ang mapangisi lalo na nang makita ko ang dugo na umaagos sa ilong nito. Pilit din itong bumabangon pero pinigilan ito ng isa sa mga tauhan ko kaya muling napahiga. Sino po kayo? Ano ang kailangan niyo sa amin? Kilala mo si Angela? Alam mo ba kung nasaan ang malditang iyon? Bigkas naman ng nanay ni Angela. Pigil ko naman ang sarili ko pagsalitaan ito ng hindi maganda. Ina pa rin siya ni Angela at sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ayaw ko siyang pagsalitaan ng masama. Wala akong karapatan lalo na at nananalaytay sa ugat ni Angela ang dugo nito. Totoo pala talaga ang mga naririnig ko tungkol sa pamilya niyo. Na wala kayong ibang ginawa kundi ang pahirapan ang sarili mong anak, seryoso kong bigkas. Natigilan naman ito kasabay ng pagtalim ng mga mata. Natural. Anak ko lang siya at dapat lang napagsilbihan niya ako bilang kabayaran sa pagpapalaki ko sa kanya. Galit na bigkas nito, matalim din akong napatitig sa kanya bago ako mapaklang tumawa. Well, I think bayad na siya, diba? I think sobra-sobrang kabayaran na ang halos araw-araw na pananakit mo sa kanya at ang mga latay na nakaukit na sa balat niya. Itinuro mo din siyang alipin kaya tama lang nalayasan kanya, seryosong bigkas ko. Ano ang ibig mong sabihin? Kilala mo ang anak ko. Ano kanya? Sino ka? Seryosong tanong niya. May saysay pa ba ang lahat kung malaman mo kung sino ako? No need dahil after this sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Magbabayad kayo sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niyo sa kanya. Hindi kayang maningil ni Angela ng mga utang kaya ako ang sisingil ngayon sa inyo para sa kanya, seryoso kong bigkas. Hindi naman nakaligtas sa paningin nito ang takot na kaagad na rumihistro sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hindi marahil siya makapaniwala. Hindi na din siya nakaimik kaya naman seryoso ko nang hinarap si Baldo. Ang lalaking makailang ulit na nagtangkang molestyahin si Angela. Totoo ba ang narinig ko tungkol sayo? Seryoso kong tanong kay Baldo. Nanginginig na ito sa takot at hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Sinenyasan ko si Henry na itayo nila si Baldo at iharap sa akin na kaagad naman din nilang ginawa. Hindi. Hindi po boss. Sinungaling ang babaeng iyon, kaagad na bigkas nito. Galit ko siyang tinitigan kasabay ng pagtama ng kamao ko sa kanyang tiyan na siyang dahilan kaya kaagad na rumihistro ang sakit sa mga mata nito. Aamin ko ba or lalabas ka sa bahay mong ito na wala ng hininga? Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo kay Angela? Seryoso kong tanong. Napansin kong takot itong makailang beses na umiling kaya muling dumapo ang kamao ko sa katawan niya. Muli itong napaigik sa sakit kasabay ng pagsigaw ng ina ni Angela. Huwag mo siyang saktan. Ano ba talaga ang kailangan mo sa amin? Galit na sigaw nito. Gusto kong ibalik sa asawa mo ang lahat ng mga latay at bugbog sa katawan ni Angela bago ko kayo ipakulong pareho. Galit kong sigaw pabalik sa kanya. Natameme ito at halatang naguguluhan sa naging sagot ko. Bugbugin niyo siya hanggang sa umamin sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa buhay niya. Seryoso kong utos kay Henry na kaagad namang tumalima. Tadyak, sipa at sapak ang tinamo ni Baldo mula sa mga kamay ng mga tauhan ko hanggang sa parang lantang gulat itong natumba sa sahig. Sa bawat pananakit na natamo nito sa mga kamay ng mga tauhan ko, sumasabay ang malakas na sigaw ng nanay ni Angela. Talagang doon ko mas nainitindihan kung ano ang nararamdaman ni Angela noong kasama pa sila, kaya naman may dahilan talaga para tuluyan ko silang ipakulong.
Aamin na ako. Aamin na. Sinubukan ko lang naman na molestyahin siya pero ayaw niya. Hindi siya pumapayag kaya humahantong sa sakitan ang lahat, umiiyak ng bigkas ni Baldo. Halata sa hitsura nito ang hirap marahil sa sakit na tinamo niya mula sa kamay ng mga tauhan ko. Pero hindi lang naman ako ang nanakit sa kanya eh. Kahit nga si Alma na sarili niyang ina ginagawa niya din iyon. Gumaya lang ako dahil akala ko ayos lang. Nawala naman talagang kwenta ang babaeng iyon sa pamamahay na ito at dapat lang napagsilbihan niya kami dahil kami ang nagpalaki sa kanya, umiiyak na bigkas ni Baldo. Nagmumukha na itong talunan na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Muli akong napangiti bago ko sinenyasan si Henry na kaagad namang lumapit sa akin. Kayo na ang bahala ni attorney ang mag-asikaso sa kaso nila. Gusto kong mabulok sila sa kulungan para mapagbayaran nila lahat ng mga pagkakamali na nagawa nila, seryosong bigkas ko. Ano? Hindi. Sino ka para gawin sa amin yan? Hindi ka namin kilala para ipakulong mo kami, galit na sigaw ng nanay ni Angela. Maaring hindi nyo ako kilala pero kilalang kilala ko kayo base na din sa mga kwento sa akin ng anak nyo. Bayaran mo ang lahat ng mga kasalanan mo sa kulungan para naman kahit papaano, mabigyan ng hustisya lahat ng mga kalupitan na ginawa mo sa sarili mong anak, seryoso kong sagot sa kanya. Si Angela? Anong kinalaman niya dito? Asawa ka ba niya? Shota. Nasaan ang babaeng iyon? Iharap mo sa akin ang walang hiyang iyon, galit na bigkas nito. Kung makaasta siya ngayon, kitang-kita talaga na wala siyang pagpapahalaga sa anak niya. Hindi mo na siya makikita kahit kailan kaya kalimutan mo na siya. Maaring ikaw ang kanyang ina pero hindi ka naman nagpakananay sa kanya, kaya mabuti pang tanggalin mo na siya sa isipan mo at ibaon sa limot ang tungkol sa kanya dahil iyan din ang gagawin niya sa inyo. Malamig ang boses na bigkas ko bago ko siyang tinalikuran. Diretso ang hakbang na naglakad ako patungo sa pintuan ng bahay. Bago pa ako nakalabas ng bakuran, dumating naman ang mga kapulisan para masagawa na ang pag-aristo. Kinausap ko muna si Henry sa mga dapat niyang gawin. Mag-iwan din ako ng malaking halaga para masunod ang kung anong nais kong mangyari kahit wala ako. Kung kinakailangan bayaran at suhulan ang mga dapat suhulan, mabulok lang sa kulungan ang lahat ng sangkot sa paghihirap ni Angela, handa kong gawin makamit lamang nito ang tamang hustisya na matagal na ipinagkait sa kanya. Angela, gising. Gumising ka muna, naalimpungatan ako sa malakas na boses ni Manang kaya wala sa sariling mabilis kong naimulat ang aking mga mata. Simula noong nagkaroon ako ng sarili kong cellphone, bihira na lang din akong sumasabay sa pagising niya sa umaga. Napupuyat kasi ako sa kaka-cellphone ko at kakabasa ng kung ano-ano online. Minsan naman nalilibang ako sa kakapanood ng mga pelikula, kaya naman minsan talaga napupuyat ako kaya tinatanghali ako ng gising. Hinahayaan lang din naman ako ni Manang Alda dahil wala naman daw akong gagawin dito sa bahay kundi ang matulog dahil hindi talaga ako pinapayagan ng mga amo namin na magtrabaho maliban na lang sa paglilinis ng silog ni Sir Brian. Manang, bakit po? Mahina kong tanong sa kanya na sinabayan ko pa ng paghikab. Wala sa sariling dumako ang paningin ko sa orasan na nasa dingding at muli akong napahikab nang mapansin ko na halos alas 5 pa lang ng umaga. Nako, pasensya ka na kung nagising kita Angela. Hindi ko kasi mahintay pa na ibalita ito sa iyo eh. Seryosong sagot nito sa akin. Naupo sa sarili niyang hingaan at seryoso akong tinitigan. Ayos lang po Manang. Maganda nga na ginising niyo ako ng mas maaga para makapagpaaraw ako. Nakangiti kong sagot. Ah, ganoon ba? Pero teka, mamaya na iyang pagpapaaraw. May ibabalita pala ako sa iyo kaya kita ginising, bigkas nito. Ano pong balita iyon? Teka, parang importante iyan nakakunot ang noo kong sagot. Ito ang unang pagkakataon ng ginising ako ni Manang para sabihin na may ibabalita sa akin at mukhang importante yata iyon Ito na nga nag-text sa akin ang kapitbahay ko. Iyong nanay mo at ang ikinakasama niya, hinuli ng mga kapulisan kagabi, seryoso nitong sagot na labis kong ikinagulat. Ha? Hinuli? Bakit daw po, gulat kong bigkas? Pakiramdam ko biglang lumubo ang ulo ko sa narinig ko mula kay Manang. Hindi ko din alam kung matutuwa or malulungkot ba ako sa hatid nitong balita. Iyon ang sabi ng kapitbahay ko. Bigla na lang daw dumating ang mga kapulisan kagabi sa bahay niyo at naghalughog at nakitaan daw ng druga. Diyos ko, mabuti na lang talaga at wala ka na sa poder nila kung hindi baka pati ikaw nadamay Angela, seryosong bigkas ni Manang.
Kitang-kita ko ang tensyon sa mga mata nito habang sinasabi ang katagang iyon samantalang hindi ko naman malaman kung ano ang mararamdaman ko. Naging malupit sila sa akin. Nagdusa ako sa mga kamay nila at tama lang din siguro na makulong sila para matigil na ang pagsisiga-sigaan nila sa lugar namin. Kaya lang, kaya ko bang makita na nasa kulungan si nanay? Siguro, kakayanin alang-alang sa hustisya. Nakagawa sila ng labag sa batas at dapat lang din naman sigurong mapagbayaran nila iyon. Opo. Mabuti na lang po at natakasan ko sila. Mabuti na lang po at nakaalis ako sa poder nila bago nila ako napatay. Mahinang biggas ko. Halo-halong damdamin ang nararamdaman ko ngayon at kahit papaano, hindi ko pa rin maiwasan na matuwa sa mga nangyari. Tungkol sa druga ang dahilan kung bakit nasa kulungan sila ngayon at sapat na din siguro iyon para maramdaman ko na may hustisya pa rin pala dito sa mundo. Naku, tama lang talaga iyan sa nanay mo. Ang tanga-tanga kasi eh. Imagine, alam niya naman noon pa man, adik-adik na iyang si Baldo, nakisama pa rin siya. Pero alam mo ba ang isa pang labis kong ipinagtaka, may isang gwapong lalaki din daw ang dumating sa bahay niyo kagabi at pinabugbog daw muna sila Tisoy at Baldo bago isinuko sa mga kapulisan. Muling bigkas ni Manang na labis kong ipinagtaka. Gwapong lalaki. Sino daw, nagtataka kong tanong. Madiim daw at saka nagmamadali din daw umalis noong dumating ang mga pulis. Ewan, iyong sinena kasi putol kong magkwento. Hayaan mo na. Ang importante nakakulong na ang mga taong nagmalupit sa iyo at matatahimik ka na din, bigkas nito sabay tayo. Isinuot niya ang kanyang apron at muli niya akong hinarap. Sige na, matulog ka na ulit. Maaga pa. Tatawagan ko ulit si Nena mamaya para makibalita sa mga nangyari sa probensya. Muling bigkas niya bago siya nagmamadaling lumabas ng kwarto namin. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Kahit papaano, nalulungkot ako sa mga nangyari kay nanay. Pero ano ang magagawa ko? Mas pinili niya ang maging masama kaya nararapat lang na pagbayaran niya din lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya sa buhay niya. Pinilit ko namang maging mabuting anak sa kanya, pero pinipilit niya akong itinulak palayo sa kanya hanggang sa pati. Buhay at kinabuksan ko ay muntik nang napunta sa alanganin. Dahil hindi na ako makatulog, mas pinili ko na lang muna na tuluyan ng bumangon. Inayos ko ang higaan ko at nagpa siyang maligo na munal balak kong maglakad-lakad sa garden, dahil aminin ko man or hindi, sobrang nalulungkot ako sa naging kahinanatnan sa buhay ng taong nagluwal sa akin dito sa mundo. Kanina pa ako tulala na nakatitig sa kawalan at hindi ko na din namalayan kung ilang beses na akong nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sinabi ko na sa sarili ko kanina na hindi ako malulungkot sa pagkakakulong ni nanay pero bakit ganoon? Bakit sa kaloob? Looban ng puso ko nasasaktan ako at dumating pa talaga sa punto na para bang gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makita at makausap. Noon pa man, maraming mga katanungan ang gumugulo sa isipan ko. Siya ang nakagisnan kong ina pero never kong naramdaman mula sa kanya. Ang pagmamahal at pagpapahalaga na tulad ng isang ina. Itinuring niya ako na para bang isang alipin. Simula noong nagkaisip ako, hinubog niya na ako sa pagtatraho. Mas ramdam ko pa nga ang pagpapahalaga ng ibang tao sa akin kumpara sa kanya na walang ibang ginawa kundi ang ipakita sa akin ang kagaspangan ng ugali. Feeling ko nga noon, isang malaking pagkakamali para kay nanay na ipinanganak niya ako dito sa mundo eh. Siguro nga, tadhana na din ang gumawa og paraan para mapunta ako sa pamilya de la Fuente kung saan naramdaman ko din ang kahalagahan ko. Nandito ka lang pala. Kanina pa ako katok ng katok sa pintuan ng kwarto nyo kaya pala walang nagbubukas dahil mas maaga ka palang nagising kaysa sa inaasahan ko. Wala sa sariling kaagad akong napalingon nang marinig ko ang hindi ko inaasahan na boses na iyon. Otomatikong gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko nang sumalubong sa paningin ko si Sir Brian. Si Sir na akala ko matatagalan pa siya bago makabalik. Sir! Nandito ka na kaagad, tuwang-tuwa kong bigkas. Pakiramdam ko lahat ng mga alalahanin na gumugulo sa isipan ako ay biglang naglaho dahil sa presensya niya ngayon. Para bang biglang gumaan ang pakiramdam ko dahil nandito na siya. Bakit parang gulat na gulat ka? Natural, nandito na ako dahil wala naman akong balak na magtagal sa lugar kung saan ako galing kahapon. Nakangiti niyang bigkas at lalo pa siyang humakbang palapit sa akin. So, kumusta na ang pakiramdam mo?
Ang aga mo dito sa garden at ano iyan? Mukhang problemado ah. Sabihin mo sa akin, masakit na naman ba ang ulo mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Naku, hindi po sir. Ayos na po ang ulo ko. Hindi na po masakit dahil iniiwasan ko na din po talagang mag-cellphone muna kagabi, nakangiti kong sagot sa kanya. It said, mukhang ang cellphone pa ang dahilan kaya nagkakasakit ka ngayon ah. Hinay-hinay lang kasi sa paggamit para hindi masira ang magagandang mga mata na iyan, nakangiti niya namang sagot sa akin. Sunod-sunod naman akong tumango. So, kumusta ka dito habang wala ako? Nagpahinga ka ba? Nakatulog ka ba ng maayos? Bakit ang aga mo yatang gumising ngayon? Nakangiti niyang tanong na maihalong lambing sa boses niya, kaya lalong naging palagay ang loob ko sa kanya. Ayos na po sir. Hindi na po sumasakit ang ulo ko. Effective po yata ang gamot na ibinigay sa akin ni Dolphy kahapon eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Pero teka lang, may nakalimutan ka yata ah. Sir. Again? Nakalimutan mo na ba kung ano ang sabi ko sa iyo kahapon? Bawal akong tawaging sir at mukhang mapaparusahan na kita niyan dahil sa katigasan ng ulo mo eh. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kaunting kaba. Bakit ko ba nakalimutan ang bilin niya kahapon? Bawal ko nga pala siyang tawaging sir. Dapat pala Brian na lang. Naku, sorry po. Nakalimutan ko po kasi Sir Este Brian pala, kaagad ko namang bigkas. Nailang man na tawagin siya sa pangalan niya pero kailangan ko siyang sundin bago niya pa ako maparusahan. Ang bait pa naman ni Sir Brian at ayaw kong madismaya siya sa akin dahil lang hindi ko nasunod ang nais niya. Okay, palalagpasin ko ang nagawa mong pagkakamali ngayong araw pero next time ayaw ko nang marinig na tinatawag mo akong sir ha. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakangiti niya ng sagot sa akin. Kaagad naman akong tumango. Opo. Masusunod po Brian, nakangiting bigkas ko at mabilis na nag-iwas ng tingin sa kanya. Nararamdaman ko na naman kasi ang malakas na kabog ng dibdib ko eh. Mukhang sa susunod ito na ang papatingnan ko sa doktor. Napapansin kong habang tumatagal lalong lumala ang nararamdaman kong ito, lalo na kapag kaharap ko si Sir Brian na gustong Brian na lang ang itawag ko sa kanya ngayon. Good. Teka lang, ano nga pala ang ginagawa mo dito sa garden? Bakit nadatnan kita kanina na parang ang lalim ng iniisip mo? May problema ba? Puno ng curiosity ang boses itanong niya sa akin. Wala po, nag-iisip lang po, mahina kong sagot sa kanya. Muli na naman akong nakaramdam ng lungkot nang maalala ko ang sitwasyon ni nanay ngayon. Heist, ano ba ang pwede kong gawin? Naguguluhan pa rin ako. Pwede ko bang malaman kung ano ang gumugulo sa isipan mo? Come on. Huwag kang mahiya. Malay mo naman may maitulong ako, di ba? Seryosong tanong niya sa akin. Nako, marami na po kayong naitulong sa akin ba, Brian? Ayos lang po ako ngayon, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Are you sure? Bakit feeling ko iba ang sinasabi ng mga mata mo kumpara sa lumalabas sa bibig mo? Come on. Sabihin mo sa akin, may problema ba? Seryosong muling tanong niya. Alam kong hindi niya talaga ako titigilan sa kakatanong ayon hanggang hindi niya marining ang kung ano man ang gumugulo sa isipan ko. Heist, mukhang sa isang tingin pa lang, alam na ni Sir Brian kung may problema ba ako or wala, kaya wala talaga siguro akong choice kundi sabihin sa kanya ang kung ano man ang gumugulo sa isipan ko ngayon. Ano na? Sasabihin mo ba sa akin ang problema or kailangan pa kitang pilitan para magkwento ka? Nakangiting bigkas ni Sir Brian sa akin nang mapansin niya marahil na bigla akong nanahimik. Nakakahiya po kasi sir eh. Dami niya na po kasing naitulong sa akin, nahihiya kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya sabay iling. Bakit ka nahihiya? Walang dapat na ikahiya dahil willing naman akong tulungan ka eh. Now, tell me, ano ang problema? Banayada ang boses na tanong niya sa akin na para bang iniingganyo niya ako na sabihin kung ano ang gumugulo sa isipan ko. Kahit na nahihiya na sa kanya, wala na din akong choice pa kundi ang sabihin sa kanya ang katotohanan. Ano po kasi, nabalitaan ko po kasi na hinuli daw ng mga pulis sila nanay kagabi. Mahina kong sagot sa kanya. Nahuli? Bakit daw? Nag-aalala ka sa kanila? Seryosong tanong niya sa akin. Alanganin naman akong umiling. Nako, hindi po masyado,
kaagad ko ding sagot sa kanya at hindi ko pa nga maiwasan na mapangiwi nang ma-realized ko kung ano ang naging sagot ko sa kanya. Ayaw ko din kasing ispin nitong si Sir Brian na grabe ang galit ko sa nanay ko. Are you sure? May gusto ka bang gawin ngayong nakakulong na sila? Huwag kang mahiyang sabihin kung ano ang nais mo dahil tiyak naman akong papayagan kita eh. Nakangiting sagot niya sa akin. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Talaga po, natutuwa kong bigkas. Yes, nasa mood ako ngayon para ibigay ang kahit na anong kahilingan mo. Now, tell me ano ang gusto mong mangyari, nakangiti niyang tanong. Saglit akong nag-isip habang nakatitig sa kawalan. Gusto ko sanang makausap si nanay eh. Marami po sana akong gustong itanong sa kanya, mahina kong bigkas. Pwede ko bang malaman kung ano-ano ang gustong mong itanong sa kanya, kaagad niya na ding sagot sa akin. Marami po. Kagaya na lang kung bakit mainit ang dugo niya sa akin, seryosong bigkas ko. Hindi ito nakaimik pero pansin ko na parang bang nahulog siya sa malalim ng pag-iisip. Ilang saglit lang, narinig ko ang mahina niyang buntong hininga bago tumango-tango. Fine kung gusto mo talaga siyang makita, pwede kitang samahan sa kanya, seryosong bigkas niya na labis kong ikinagulat. Nako, wag na po Sir Brian. Kaya ko naman po na umuwi mag-isa eh. Nakakulong na sila at siguro naman hindi na maulit ang mga nangyari noon. Bigkas ko na si bayan ko ng sunod-sunod na pag-iling. Saka, naiilang din talaga ako na kausapin siya dahil hindi pa rin ako sanay na tawagin siya sa pangalan niya. Kapag malaman ito ni Ma'am Fiona, tiyak akong tutuksuhin ako noon. Baka nga magdemanda naman iyon na tawagin ko din siya sa tunay niyang pangalan. Talagang kaya ko naman talaga. Walang duda doon at hangat maari ayaw ko na siyang maisurbo dahil dito. Sobra-sobra na ang ginawa niyang tulong sa akin at ayaw kong abusuhin iyon. I insist. Nakabakasyon naman ako sa trabaho at pwede kitang samahan kahit saan mo gustong magpunta. Nakangiti niyang sagot sa akin. Pero parang kakarating niyo lang po yata, sir. Nakakahiya po, baka sobrang nakaisturbo na ako sa inyo, mahina kong sambit. No. Ayos lang Angela. Never kang makakaisturbo sa akin kahit kailan, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik dahil nagtatalo din talaga ang kalooban ko. Bakit kaya sobrang bait nitong si Sir Brian? Feeling ko tuloy inispoiled niya na ako dahil sa mga pinanggagawa niya eh. Kung totoosin hindi niya naman ako kargo pero sa tuwing nangangailangan ako ng tulong nandyan siya palagi. Iniisip ko na lang na bumabawi talaga siguro sa akin ang kapalaran dahil lahat ng mga pag-aalaga na hindi ko nararanasan noon ay naranasan ko dito sa pamamahay nila Sir Brian. Masasabi kong sborang swerte ko pa rin talaga. Baka po hindi kayo papayagan nila Sir at Madam. Huwag na lang po kaya. Bas na lang po ako pauwi ng probensya namin at pakatapos kong makausap si nanay babalik din naman kaagad ako, mahingkong sambit. Hindi maaari. Hindi din ako mapalagay kapag wala ka dito sa bahay, kaya naman hayaan mo akong samahan ka at damayan sa kung anuman ang nangyayari ngayon, seryosong sagot niya sa akin. Sir, bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Bakit po ang bait-bait niyo? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Napansin kong kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi niya bago niya ako hinawakan. Sa dalawa kong kamay. Sabihin na lang natin na protektahan ko ang babaeng mahalaga sa akin. Saka, bakit ang dami mong tanong? Kapag hindi ka pa rin pumayag na samahan kita, magtatampo na talaga ako sa iyo. Nakangiti niyang sagot habang titig na titig siya sa mga mata ko. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Ano daw ang sabi niya? Pinoprotektahan? Ibig bang sabihin mahalaga din ako kay Sir Brian? Na gusto niya talaga akong ingatan kaya niya ito ginagawa ngayon at dumating pa sa puntos para sabihin niya na magtatampo siya kapag hindi ko siya pagbigyan. Pero bakit? Baka naman sobrang naawa lang siya sa akin. So, kailan mo balak bumiyahe? Nakangiting tanong niya. Ngayon na po sana. Iyan ay kung okay lang po sa iyo, nahihiyang sagot ko sa kanya. Sure. Iyon lang pala eh. Sige, kain muna tayo tapos aalis din kaagad tayo. Buong tamis ang ngiting nakaguhit sa labi niya habang sinasabi ang katagang iyon. Dahil nag-insist talaga si Sir Brian na samahan ako pa uwi ng probensya, wala na akong nagawa pa kundi ang pumayag na.
Lalo na at noong ipinaalam din namin kay Ma'am Trixie ang plano kong pag-uwi, walang pag-aalinlangan na pumayag din naman kaagad ito sa konstisyon na bumalik daw kaagad kami. Wala naman akong ibang sadya sa probensya, kundi ang kausapin si nanay. Wala din akong balak na makialam sa kung ano man ang kaso niya ngayon. Gusto ko lang stang makausap at makita ang sitwasyon niya para na din sa katahimikan ng aking kalooban. Ilang beses din akong pinaalalahanan ni Manang Alda na kahit na anong mangyari, huwag ko na daw masyadong dibdibin kung ano man ang mapag-upsa naming dalawa ni nanay. Dapat daw masanay na ako sa ugali nito na noon pa man, wala nang pakialam sa akin. Mukhang puyat pa yata si Sir Brian dahil hindi pa nga nag-iinit ang puwitan ko sa pagkakaupo na pansin kong nakatulog na itol magkatabi kami dito sa likurang bahagi ng sasakyan. May dalawang driver kaming kasama para sa salitang drive dahil halos 6 na oras din ang bubunuin namin sa biyahe bago kami makarating ng probensya kung saan ako lamaki. Sa totoo lang, kanina pa kumakabog ang dibdib ko sa sobrang kaba. Ni hindi din ako sure kung kaya ko pa bang makaharap si nanay. Aaminin ko na may takot akong nararamdaman sa puso ko. Siguro nga masyado akong natrauma sa mga ginawa niya sa akin noon kaya hanggang ngayon takot pa rin ako sa kanya. Sa kakaisip sa mga posibleng mangyari mamaya sa pagkikita naming dalawa ni nanay, ni hindi ko na nga namalayan na nakatulog na pala ako. Nagulat na lang ako nang magising ako na nakayapos na ako kay Sir Brian at ganoon din siya sa akin. Lalo tuloy akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko lalo na at sobrang dikit ng aming mga katawan at nagising ako na nakasubsbo ang aking mukha sa may dibdib niya. Gustuhin ko mang kumala sa pagkakayakap sa kanya, natatakot naman ako na baka magising siya. Halata pa naman na puyat at pagod siya siguro dahil gabi na din siya nakauwi ng bahay kagabi. Hindi ko din kasi alam kung saan siya galing kahapon. Sana talaga hindi na lang niya ako sinamahan para hindi siya mapagod ng sobra ngayon. Wala na akong nagawa pa kundi huwag nang gumalaw. Muli kong idingkit ang aking mukha sa kanyang dibdib para hindi ako mangalay. May ilang oras pa ang bubunuin bago kami makarating sa probensya at malaking bagay iyon sa tulog ni Brian. Mukhang sobrang himbing din kasi talaga ng tulog niya dahil naririnig ko pa ang mahina niyang paghilik. Saka, ako pa ba itong choosy? Ang bango kaya ng dibdib ni Sir Brian. Nakaka-relax ng isipan. At ang init na nagmumula sa katawan niya ay malaking bagay para ma-relax ako. Feeling ko sobrang safe ko talaga kapag kasama ko siya. Sa ngayon, ayaw ko na munang isipin kung bakit ganito ka-sweet itong si Sir Brian. Ang importante sa akin ngayon ay nandyan siya na alam kong hindi ako pababayaan sa lahat ng oras. Nanatiling magkadikit ang katawan naming dalawa ni Sir Brian hanggang sa makarating kami sa probensya kung saan ako lumaki. Nang mapansin ko na magigising na siya, dali-dali akong kumalas sa pagkakayapos niya at pasimpleng umusog palayo sa kanya. Nandito na tayo. Wow, sobrang sarap ng tulog ko Nakangiti pa nitong bigkas kaya naman hindi ko na din mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Kung hindi ko lang talaga amo itong si Sir Brian, isipin ko ng boyfriend ko siya. Ang sweet niya kasi talaga Halata nga po Buong biyahe po kayong tulog, sagot ko. Well, talagang kahit na sino makakatulog ng mahimbing lalo at ang sarap yakapin ng human teddy bear ko, nakangiting sagot niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka at mapaisip. Anong human teddy bear? Aware kaya siya na magkayakap kami halos buong biyahe. Said, nandito na pala tayo muling bigkas niya na labis kong ipinagtaka. Kung umasta kasi si Sir Brian ngayon akala mo kabisado niya ang buong lugar. Yes sir, nandito na tayo. Saan po tayo didiretso? Sabat naman ang lalaking pwesto sa driver's seat. Napansin kong napatingin sa akin si Sir Brian bago nagsalita. Gusto mo bang kumain na muna tayo bago tayo pupunta ng presinto? Nakangiting tanong niya. Wala sa sariling kaagad akong napatango. Kanina ko pa kasi nararamdaman na nag-aalburuto ang tiyan ko. Nasa kalagitnaan pa lang kami ng biyahe, gutom na ako. Saka, nakakaramdam na din ako ng panunubig ng pantog ko at kailangan ko na din gumamit ng banyo. Kahit papaano, may mangila-ilan na mga kainan na dito sa lugar namin. Walang fast food chain kagaya ng Metro Manila pero may mga local restaurant na pag-aari ng mga taga dito lang din sa amin. Hinintay lang namin ni Sir Brian na maiparada ng maayos ang sasakyan bago kami bumaba at naglakad papasok sa isa sa mga restaurant.
Alanganing oras na kaya medyo kukunti na lang ang kumakain, kaya naman diretso na kami ni Sir Brian sa isa sa mga bakanting mesa at naupo. Sakto naman nakaagad na din kaming nilapitan ng isa sa mga taga-silbe at binigyan ng menu. Anong masarap? Ikaw na ang pumili, nakangiting wika pa ni Sir Brian, sabay abot sa akin ng menu book. Hindi ko naman maiwasan ang matuwa. Ibig lang talaga sabihin ito, ang laki ng tiwala niya sa akin dahil pati ang pagkain namin ngayon, gusto niya nang ipaubaya sa akin na ako na ang pumili. Kasalukuyan naming hinihintay ni Sir Brian na maiserve sa amin ang in-order kong mga pagkain nang mula sa pintuan, napansin kong pumasok ang ilan sa mga kalalakihan. Kung titingnan, mukhang mga dayo din sila sa lugar na ito na siyang labis kong ipinagtaka. Ang mas lalo ko pang ipinagtaka nang napansin din ni Sir Brian ang presensya nila, dali-dali itong tumayo at nagpaalam sa akin. Angel, dito ka lang ha. Kakausapin ko lang sila, bigkas niya, kaya wala sa sariling napatango na lang ako. Napansin kong sa pinakadulo silang bahagi ng restaurant pumwesto na para bang may importanteng pag-uusapan. Mukhang kilala ni Sir Brian ang mga ito dahil narinig ko pa nga ang pagbati nila kay Sir Brian. Hinayaan ko na lang sila bagkos inilabas ko ang cellphone mula sa aking sling bag at nag-umpisang mag-browse. Sana lang talaga maiserve kaagad ang mga pagkain dahil gutom na ako. Angela, kasalukuyang nakatutok ang mga mata ko mula sa aking cellphone nang marinig ko ang pagtawag ng kung sino sa pangalan ko. Wala saril kaagad akong napaangat ng tingin at ganoon na lang ang gulat ko nang sumalubong sa paningin ko si Tiamae. Ang kapatid ni nanay. Sa gulat ko dali-dali akong napatayo at takot na napatitig sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Kuminis ka lang at pumuti pero ikaw pa rin ang Angela na basta na lang tinakasan ang nanay mo. May bahid na galit sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon kaya naman lalo akong nakaramdam ng takot. Tiyasaksi po kayo sa ginagawa nila nanay sa akin, kaya sana po huwag kayong magalit kung bakit kailangan kong umalis, mahina kong sagot sa kanya. Kaagad namang nanlisik ang mga mata niya na wari ba ay hindi siya masaya sa sinasabi ko ngayon. Tonta! Alam mo bang simula noong umalis ka sa inyo lalong nagkakalitse? Litse ang buhay namin. Alam mo bang dahil sa iyo nagkagutom-gutom ang pamilya, dahil mismong mga magulang ni Tisoy ayaw kaming pautangin, dahil tumakas kang ang bruha ka. Galit na bigkas nito na labis kong ikinagulat. Hindi ko siya maintindihan. Paanong nasali sa usapan ang papansin na Tisoy na yun, gayong hindi ko naman kaibigan ang taong iyon. Kilala ko lang sa pangalan at mukha pero hindi ko nakakausap. Kung hindi ka tumakas, di sana ikinasal na kayo ni Tisoy at maayos sana ang buhay ng lahat. Natupad din sana ang pangarap ng mga pinsan mo na makapag-aral sa kolehiyo, galit na muling bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng paghihimagsik ng kalooban dahil sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan ang tungkol dito. Ni sa hinagap hindi ko din akalain na ito pala ang plano nila. Kung ganoon, tama lang pala talaga na tumakas ako dahil hindi lang pala kay nanay at sa asawa nito ako mapapahamak kundi pati na din sa walang hiyang tiyahin ko. Tanging si Manang Alda lang pala talaga ang pwede kong mapagkatiwalaan. Kaya lang paano ka pa nga ba maikasal kay Tisoy gayong pati ang lalaking iyon ay nasa kulungan? Pis talaga. Tama talaga siguro ang sinabi ng nanay mo na isa kang malakas na bigkas nito na lalong nagpadagdag sa sama ng loob na nararamdaman ko sa para sa kanya. Kahit naman po hindi ako nakatakas dati, hindi pa rin ako papayag na maikasal sa Tisoy na iyon, tiya, seryoso kong sagot sa kanya. Abat gaga ka ilang buwan ka lang nawala dito sa probensya, ang lakas na ng loob mong sumagot-sagot sa akin ah. Hoy, babae. Para sabihin ko sa iyo, kung hindi dahil sa akin at sa nanay mo, baka matagal ka ng patay. Dapat pala talaga hinayaan ka na lang namin doon sa may basurahan eh. Dapat pala hindi ka na lang namin kinukop kung wala ka man din palang pakinabang, diretsahan nitong bigkas na labis kong ikinagulat. Buong pagtataka akong napatitig kay Tiamaet habang hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ano po ang sabi mo? Pinulot sa basurahan? Sinasabi niyo po ba na hindi ako anak ni nanay, mahinang bigkas ko? Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at feeling ko pati laman ko ay nanginginig dahil sa matinding antisipasyon. Hindi ka naman siguro tanga para hindi mo maintindihan ang sinasabi ko, di ba? Nakakulong na ang nanay-nanayan mo at balita ko, wala nang pag-asa pang makalabas, kaya naman dapat din siguro na malaman mo na ang totool total, wala ka na din namang kwenta eh.
Wala ka ng pakinabang sa amin, maanghang niyang bigkas. Wala talaga siyang pakialam sa nararamdaman ng kapwa niya. Ni hindi man lang niya naisip ang nararamdaman ko sa mga nalaman ko ngayon. Hindi ako anak ni nanay. Kaya ba hindi niya ako mahal dahil hindi niya ako anak? Mahina kong tanong sa kanya. Malamang. Tinatanong pa ba iyan? Huwag kang ang bobo. Hay naku, malas ka talaga lang dahil sa iyo nagkandahirap-hirap ang pamilya at nang dahil sa iyo nakulong ang nanay mo. Naku Angela, may kaakibat ka nga yatang sumpa, kaya huwag na huwag ka nang magpakita sa amin kahit kailan at baka hindi kita matantiya. Panindigan mo. Iyang paglalayas mo tutal naman sampid ka lang sa angkan namin, muling bigkas habang matalim niya akong tinitigan. Inambahan pa ako nito bago siya nagmamadaling naglakad paalis. Naiwan na lang akong hindi na mapigilan pa ang lalong mapahagulhol ng iyak. Para akong hapong-hapo na napaupo sa upuan pagkaalis ni Chamayet. Pakiramdam ko, hindi kayang iproseso ng utak ko ang mga impormasyon na nalaman ko ngayon lang. Ang inaakala kong taong nagluwal sa akin dito sa mundo ay hindi ko naman pala totoong ina. Kaya ba hindi ko naramdaman sa kanya ang pagmamahal at pag-aaruga dahil isa lamang pala akong sampid sa pamilya niya? Sa isiping iyon, hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang makipagkita kay nanay sa kabila ng mga nalaman ko ngayon. Kaya naman pala ganoon na lang kadali kay nanay na pahirapan ako dahil hindi niya naman pala talaga ako totoong anak. Hey, anong nangyari? Sino ang babaeng iyon? May nangyari ba habang wala ako? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Brian habang patuloy ang aking pagluha. Wala sa sariling mabilis kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Hindi ko man namalayan ang muling paglapit niya sa akin at ayaw ko naman na makita niya akong umiiyak. Anong nangyari, Angela? Teka lang, bakit namumula ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? Seryosong tanong niya sa akin habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mga mata. Ngayon ko lang din lubos na maisip na kahirap palang pagtaguan ng tunay na nararamdaman itong si Brian. Kilalang kilala niya na nga yata ako dahil mukhang kaya niyang basahin ang kung ano man ang nararamdaman ko. Wala. Huwag mo na lang akong pansinin. Ayos lang po ako, mahina kong sambit habang pilit ko ang sarili ko na huwag pumiyok. Ayaw kong mag-alala siya sa akin. Masyado na siyang maraming naitulong sa akin, na pati ba naman ang pinaka-personal na mga bagay-bagay ay kailangan ko pang sabihin sa kanya. Umalis lang ako saglit, nagkakaganyan ka na. Tell me, ano ang sinabi sa iyo ng babaeng iyon? Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa mga mukha nito at kitang-kita ko kung gaano na siya kaseryoso ngayon na para bang apektado din siya sa kung ano man ang pinagdadaanan ko ngayon. Napansin niya din pala si Chamayet kanina. Sino ang babaeng kausap mo kanina, Angela? Seryosong tanong niya. Wala po iyon, Brian. Huwag niyo na lang pong pansinin. Wala naman po siyang ginawang masama mahina kong sagot sa kanya. Hanggang ngayon pa ba hindi mo pa rin kayang ibigay sa akin ang iyong 100% na tiwala? Sagot niya naman sa akin na baka sa boses niya ang pagkadismaya. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat sabay sunod na pag-iling. Nako, hindi naman po sa ganoon. Hindi sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Katunayan nga po, ang laki ng pasasalamat ko sa inyo dahil nandyan kayo palagi sa tabi ko sa tuwing kailangan ko ng tulong, kaagad ko ding sagot sa kanya. Hindi naman siya nakaimik habang matiim pa ring nakatitig sa akin. Then, tell me. Ano ang problema? Alam mong hindi ako titigil hanggang sa hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, Angela. Maotoridad ang tono ng boses na tanong niya sa akin. Ano po kasi si Chamayet ang kausap ko kanina. Kapatid ni nanay at sinabi niya sa akin na hindi daw ako tunay na anak ni nanay. Mahina kong sagot sa kanya, kasabay ng ilang butil ng luha na lumabas mula sa aking mga mata. Ang naudlot kong pag-iyak kanina ay parang gusto ko na lang ituloy ngayon. May malas po ba talagang tao? Sabi kasi ni Chamayet, malas daw ako dahil sa akin, kaya nagkalit-silitsi daw ang pamilya nila. Muling bigkas ko at sinabayan ko na ng mahina kong paghikbi. Mula sa pagkakaupo ni Sir Brian sa harapan ko, naramdaman ko ang paglipat niya sa tabi ko kasabay ng pagkabig niya payakap sa akin. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak dahil sa ginawa niyang iyon. Kabila ng sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon, feel ko pa rin naman na may kakampi na ako. Unlike noon na kapag umiiyak ako, sinasarili ko na lang.
Ingat din ako na walang makakita sa akin dahil kapag malaman ni nanay na umiyak ako, sinasabi niyang nagdadrama lang ako at lalo pa akong bubugbugin. Tahan na. Hindi ka malas at kahit kailan hindi ka magiging malas sa buhay ng kahit na sino, Angela. Mahinang bigkas niya na sinasabayan niya pa ng banayad ng paghaplos niya sa likod ko. Lalo naman akong napahaguhol ng iyak. Ang hiya na nararamdaman ko para kay Brian ay biglang naglaho dahil sa bigat na nararamdaman ng puso ko ngayon. Kasi naman kung hindi niya ako anak dapat hindi niya na lang ako kinuha kung hindi nila ako kakayang alagaan. Hindi iyon sa buong buhay ko, papahirapan lang nila ako at sasaktan, pautal-utal kong bigkas dahil sa sobrang sikip ng puso ko. Hindi naman nakaimik si Brian pero ramdam ko sa bawat paghaplos niya sa likuran ko ang pakikisimpatya niya sa akin. Hindi alam kung ilang minuto akong nakayapos lang kay Sir Brian habang umiiyak. Sobrang sama ng loob na nararamdaman ko, nakalimutan ko na nga na nasa restaurant kami at kung hindi ko pa naramdaman ang pag-serve ng mga pagkain na in-order ko kanina, hindi pa ako nahimasmasan at nahihiyang kaagad na napakalas sa pagkakayakap. Kay Sir Brian, nandito na ang order natin, mahinang tanong ko kasabay ng pasimple kong pagpunas ng luha mula sa aking mga mata. Isang mahinang buntong hininga ang narinig ko mula kay Sir Brian bago ko naramdaman ang pagdampi ng isang malambot ng tela sa aking pisngi. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong sa akin ni Sir Brian habang masuyo siyang nakatitig sa akin at patuoy na pinapunasan ang luha sa aking mga mata gamit ang isang puting panyo. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng hiya, lalo na at may dalawang waiter pala sa harapan namin na abala sa kakalapag sa mesa ng mga pagkain na inorder ko kanina. Ako na po, Brian. Kakaya ko na, nahihiya kong sambit at akmang kukunin sa kamay niya ang panyo, pero mabilis niyang iniwas iyon sa akin. Ako na ang bahala. Maliit na bagay. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Ang sama ng loob na nararamdaman ko kanina lang ay biglang napalitan ng hiya dahil sa ginagawa ni Sir Brian sa akin. Ngayon, paano ba naman kasi pakiramdam ko sa amin nakatuon ang atensyon ng halos lahat? Baka nga ang karamihan sa kanila ay nagtataka bakit ako umiyak kanina. Mabuti na lang talaga at sa wakas dumating din ang mga pagkain natin. Ito lang kasi ang napansin kong nagpahinto sa pag-iyak mo Muling bigkas nito nang sa wakas natapos niya ding punasan ang luha mula sa aking mga mata. Isang nahihiyang ngiti ang kaagad na kumawala sa labi ko bago ko isa-isang tinitigan ang mga pagkain na nasa harapan namin. Lalo po kasi akong nagutom Saka, naamoy ko ang masarap ng halimuyak ng mga pagkain at lalong humilab ang tiyan ko dahil sa gutom, bigkas ko habang hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pagkatakam. Mamaya ko na lang siguro ituloy ang pag-iyak ko. Gutom na ako at ayaw kong umiyak sa harap ng grasya. Well, ano pa ang hinihintay natin? Kainan na, nakangiting sagot niya sa akin, sabay sandok ng mga pagkain at una niya pa talagang nilagyan ang pinggan ko. Muli kong inawat si Sir Brian at sinabi ko sa kanya na kaya ko naman na ang sarili kong sumandok ng sarili kong pagkakain, pero ayaw niya talagang paawat. Siya daw ang bahala at kumain na daw ako. Sobrang pagkamaalalahanin ni Sir Brian, feeling ko tuloy boyfriend ko na siya. Napaka-maalalahanin niya at aminado ako na lahat ng problema at pagsubok ay kaya ko yatang harapin basta nandyan lang siya sa tabi ko. Shrimp, nakangiting bigkas niya sabay dampot ng hipon at binalatan niya iyon gamit ng dalawa niyang kamay. Pagkatapos niyang balatan ang hipon ay inilagay niya iyon sa pinggan ko na labis kong ikinagulat. Naku, huwag na Brian. Kaya ko nang magbalat ng hipon. Lalansa ang kamay mo niyan Bigkas ko pero parang walang narinig na tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hayest, sino pa ba ang hindi kakalma kung ganito kabait ang kasama mo, diba? Sana lang talaga hindi magbago ang pagtrato niya sa akin at hindi siya magsawa na alagaan ako. Feeling ko tuloy ngayon, nasasanay na ako sa presensya niya. Kain ka na din kasi. Alanagan naman na ako lang ang kakain, hindi ko na natiis pang bigkas. Isang mahinang pagtawa ang naging sagot niya sa akin bago niya itinuro ang bibig niya. Sure. Kaya lang malansa na ang mga kamay ko dahil sa hipon. Pwede bang subuan mo na lang ako please? Nakangiting bigkas niya na labis kong ikinagulat. Mukhang mali yata ang pag-alok ko sa kanya na kumain na rin siya. Pwede naman maghugas ng kamay pero bakit mas gusto niyang subo hindi naman siya baby? Ha? Hay, hindi po ba nakakahiya?
Mahina kong tanong sa kanya at pasimple kong inilibot ang tingin sa paligid. Napanasin kong sa amin pa rin yata nakatutok ang paningin ng ibang mga tao. Bakit ka nahihiya? Ano naman ang dapat na ikahiya? Narinig kong bigkas ni Sir Brian, gamit na naman ang dismayado niyang boses. Pigil ko na ang sarili ko na mapangiwi at kaagad na nilagyan ng pagkain ang kutsara at mabilis na isinubo sa kanya ang laman yun. Napansin ko pa nga ang tuwa na kaagad na rumihistro sa mga mata niya nang gawin ko iyon, kaya naman pinilit ko na lang na deadmahin ang mga matang nakamasid sa amin at ipinagpatuloy ang kung anuman ang request ngayon ni Sir Brian. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa presinto kung saan nakapiit si nanay. Noong una nagtatalo pa ang puso at isipan ko kung dadalawin ko pa ba siya sa kabila ng mga nalaman ko, pero sa huli nagpasya na lang akong silipin siya. Mas maigi na din siguro na magpakita na muna ako sa kanya, tutal naman nandito na din lang kami. Siya ang dahilan kung bakit kami bumiyahe ng pagkahaba-haba, kaya naman dapat kong kunin ang pagkakataon na ito para makausap siya. Iyon nga lang habang kaharap ko siya ngayon ni hindi ko man lang siya nakitaan ng pagsisisi. Nakatitig lang siya sa akin na para bang isa akong estranghero sa paningin niya. Ano ang kailangan mo? Malamig ang boses na tanong niya sa akin. Kahit na nasa hindi na siya kaaya-ayang sitwasyon, ang hirap pa rin sa kanya na maging mabait. Gusto ko lang po kayong makita. Kumusta na po kayo? Mahina kong tanong sa kanya. Kahit na sinabi na sa akin ni Chamayet na hindi ko siya ina, gusto ko pa rin magtira ng kahit na kaunting paggalang sa kanya. Kahit na hindi siya naging mabuting ina sa akin, malaki pa rin naman ang utang na loob ko sa kanya kung totoosin dahil siya ang nagpalaki sa akin. Binuhay niya ako noong mga pagkakataon na hindi ko pa kayang buhayin ang sarili ko. Kumusta ako? Nakikita mo naman siguro ang sitwasyon ko, di ba? Kung wala ka man lang magagawa para tulungan ako, mabuti pang umalis ka na, seryosong bigkas niya. Nay naman tungkol sa drugs ang kaso mo, wala kang magagawa kundi harapin ang magiging hatol sa iyo. Seryoso kong sagot sa kanya. Iyon nga, tungkol sa drugs. Litsi ka kasi, kung hindi ka sana naglayas hindi sana nangyari ito. Lintik ka kasi talaga. Wala kang pakinabang, galit na bigkas niya na kulang na lang sigawan ako. Pigil ko naman ang sarili ko na maluhal, hindi na dapat pa akong masaktan sa ipinapakita niya sa akin ngayon. Ano naman ang kinalaman ko sa pagtutulak niyo? Kayo naman ang may gusto noon lakas loob kong sagot. Mabilis niya naman akong pinaningkitan ng mga mata. Bakit po ba kay hirap sa inyo na mahalin ako? Bakit pati mga ganitong bagay gusto niyong isisisi sa akin? Siguro nga totoo ang sinabi ni Chamayet sa akin kanina na hindi niyo naman pala ako tunay na anak, buong hinanakit na bigkas ko. Napansin ko ang pagkagulat na rumihitro sa mga mata niya at kaagad na nag-iwas ng tingin sa akin. Huwag kang magpapaniwala sa tiyahin mong iyon, malamig ang boses na sagot niya sa akin. Naibigyan niyo po sana ako ng dahilan para hindi siya paniwalaan. Hindi totoo ang nasabi niya sa akin, ganoon ba? Seryosong tanong ko. Ayaw ko pa rin sukuan ang pagtatanong ko sa kanya dahil gusto ko ng katotohanan. Ewan ko sa iyo, Angela. Kung pumunta ka lang dito para tanungin sa mga walang kwentang bagay, mabuti pang umalis ka na sa harapan ko. Wala kang kwenta, pagalit na bigkas niya, kaya hindi ko na napigilan pa ang maluha. Kilala ko siya. Kung ano ang sinasabi niya, paninindigan niya talaga. Alam kong wala akong mahihita sa ngayon sa kanya, kaya naman malungkot akong napatayo. Sige po, aalis na ako. Ingatan niyo po sana ang sarili niyo, Nay, mahinang bigkas ko. Gusto ko sana siyang yakapin ang halikan dahil hindi ko alam kung kailan ulit kami magkikita, pero natatakot naman akong gawin iyon. Hindi ako sanay na gawin iyon sa kanya dahil mula bata pa ako, namulat na ako na malayo ang loob niya sa akin. Mabigat sa kalooban na nilisan ko si nanay. Ni hindi ko na din siya nilingon pa. Pagkalabas ko kaagad na sumalubong sa akin ang nag-aalalang mukha ni Brian. Kumusta? Ayos ka lang ba? Kaagad na taong niya sa akin. Isang alanganing pagtango ang naging sagot ko sa kanya bago ako malungkot na napangiti. Ayos lang. Salamat. Pwede bang umalis na tayo sa lugar na ito? Mahinang bigkas ko isang nakakaunawang pagtanguang. Naging sagot niya sa akin bago niya ako inakay pabalik ng sasakyan. Pagkasakay namin pareho, mabilis naming nilisan ang presento. Muli kaming naglakbay sa kahabaan ng kalsada hanggang sa abutan kami ng dilim. Sa halos ilang oras na paglalakbay namin, tahimik lang akong nakamasid sa labas.
Naramdaman din yata ni Sir Brian na hindi pa ako ready na magkwento, kaya naman nanahimik na din siya sa tabi ko. Hindi na di siya nagtangka pang tanungin ulit ako. Babalik ako ng Manila na hindi masaya sa mga nangyayari. Feeling ko nga, nadagdagan pa ang sama ng loob na nararamdaman ko. Siguro, ang kapalaran na ang bahala sa akin. Hindi man nasagot ang maraming katanungan na gumugulo sa isipan ko, kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang buhay ko. Kailangan kong maging masaya na malayo sa mga taong nakagisnan kong kasama simula bata pa ako. Okay ka lang ba? Gusto mo bang mag-stop over na muna tayo para makapahinga ka? Seryosong tanong ni Sir Brian sa akin, habang tahimik pa rin akong nakatanaw sa kawalan. Halos 3 oras nang tumatakbo ang sasakyan at simula nang bumiyahe kami, ngayon ko lang siya ulit narinig na nagsalita. Ha? Saan na po ba tayo? Bigkas ko at pasimpleng tumitig sa labas ng sasakyan. May mga establishments akong nakikita. Ramdam ko na din ang pananakit ng aking katawan dahil sa ilang oras na naming biyahe. Kanina ko pa gustong mahiga sa malambot na higaan para makapagpahinga na muna. Komportable naman ako dito sa sasakyan pero mas masarap pa rin ang magpahinga habang nakahiga sa malambot na kama. Kaya lang tinatamad din naman akong bumaba ng kotse. Hey, mukhang pagod ka na talaga . Gusto mo bang magpahinga na muna at ipagpabukas na natin ang pagbiyahe? Masuyo niyang tanong sa akin. Pagkakataon na ito, may kalakip ng lambing sa boses niya, kaya hindi ko mapigilan ang mapatitig sa kanya. Saan magpapahinga? Dito sa kotse, nagtatakang sagot ko. Of course, maghahanap tayo ng hotel. Pagod na din ako at tiyak ako na pagod na din ang mga kasama natin, malambing na bigkas niya. Wala sa sariling napatango na lang ako sa sinabi niyang iyon sa akin. Narinig kong mabilis na inutusan niya ang driver na maghanap ng isang maayos na hotel para matuluyan namin ngayong gabi. Hindi naman nagtagal nakahanap ito kaya mabilis na din kaming bumaba ng kotse. Good evening, sir. Ilang rooms po ang need nila? Ito po ang mga available rooms namin, nakangiting bati ng receptionist kay Sir Brian sabay abot dito ng parang isang book. We need 3 rooms. 1 for them, 1 for her and 1 for me. Narinig kong bigkas ni Sir Brian kaya mabilis akong napalapit sa kanya. Wala akong balak na magsolo sa iisang kwarto no. Hindi ako sanay at natatakot ako. Mabuti pang sa kotse na lang kami at least magkatabi kami palagi. Brian, pwede bang makishare na lang ako? Ayaw kong isa sa kwarto, mahinang bigkas ko pagkalapit sa kanya. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga staff na kaharap niya dahil nahihiya ako sa kanila. Alam kong nasa hotel kami at bawal magsama ang isang babae at lalaki sa iisang silid pero ano ang magagawa ko? Nakakaramdam kasi talaga ako ng safety sa tuwing kasama ko si Sir Brian. Ikukuha na lang kita ng silid mo para makapagpahinga ka ng maayos, gulat na bigkas naman ni Sir Brian. Mabilis akong umiling. Hindi, ayaw ko. Natatakot ako, mahinang bigkas ko. Gusto ko siyang kasama palagi. Natatakot akong isipin na mag-isa lang ako sa silid na hindi siya kasama. Paano na lang kung bigla niya akong iwan? Okay sa iisang silid na lang tao. Don't worry, okay lang iyan. Ako ang bahala sa iyo, narinig kong bigkas ni Sir Brian bago muling hinarap ang receptionist. Nasunod ang nais ko kaya hindi ko napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Siguro nga masyado na akong nasanay sa presensya ni Sir Brian, kaya ayaw ko nang umalis sa tabi niya. Ayos lang naman iyon dahil parang okay lang din naman sa kanya. Siguro nga, mahalaga talaga ako sa kanya dahil isang sabi ko lang talagang pinagbibigyan niya kaagad ako. Pagdating namin sa naturang kwarto, hindi ko pa nga maiwasan na humanga dahil maganda din pala. Feeling ko makakatulog ako ng maayos sa silid na ito. So, gusto mo bang gumamit ng banyo? Mauna ka na. Mag-order lang ako ng makakain natin, nakangiting bigkas ni Sir Brian. Kaagad naman akong tumango. Thank you, nakangiting bigkas ko. For what? Ano na naman iyang ipinagpasalamat mo, natatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapatitig sa kanya at lalong lumawak ang ngiti sa labi ko nang mapansin ko na naman ang biloy sa magkabilaan niyang pisngi. Parang kay sarap tusukin ang daliri . Kasi pumayag po kayo sa akin na makishare sa silid niyo po. Promise hindi po ako naghihilik kaya makakatulog din kayo ng maayos ngayong gabi, nakangiting bigkas ko. Iyon ba? Well, makikita natin mamaya.
Matites ko kung talagang hindi ka naghihilik, Angel. Bigkas niya bago siya naglakad patungo sa isang mesa at muling sinipat ng tingin ang isang parang libro na nakapatong. Hinayaan ko na lang siya bagkos nagpa siya na akong pumasok sa banyo. Sakto, gusto kong maghilamos at maglinis ng katawan dahil feeling ko sobrang lagkit na ng buo kong katawan dahil sa ilang oras na biyahe. Heist, feeling ko nga walang kwenta ang biyahe naming ito eh. Dinamay ko pa talaga si Sir Brian. Simula ngayong araw, hindi ko na muna iisipin ang mga taong naging dahilan nagpaghihirap ko. Sarili ko na naman ang iisipin ko at ang mga taong nag-aalaga sa akin. Hindi na din ako iiyak sa mga walang kwentang bagay at susubukan kong ibaon sa limot ang kung anumang mga masasamang karanasan na nangyari sa akin.